Hi guys! Today, isi-share ko sa inyo my July 2026 perfume favorites. Hindi naman masyadong madami yung nagamit kong perfumes nung July. Dun sa mga nakafollow sa akin, alam naman ninyo na nagbakasyon kami, medyo mahaba-haba din yun. And hindi ako masyadong gumamit ng perfumes while nakabakasyon kami. May mga ilang araw lang akong gumamit ng perfumes because may imimit lang kaming mga tao, yung ganon. Pero pag kami-kami lang, nung husband ko, nung anak ko, hindi ako nagpapabango kasi gusto kong i-enjoy yung lugar. Gusto kong i-enjoy yung dagat, yung amoy ng dagat, yung city, yung ganon. Basta gusto ko siyang i-enjoy lang. And para mapahinga din yung ilong ko sa pabango. So unahin muna natin ito talaga yung ginamit kong perfume pag alis pa lang ng Pilipinas. And ito yung suot kong perfume or gamit kong perfume nung nasa eroplano kami. And this is Versace Bright Crystal Eau de Toilette. Dinikant ko siya. Hindi ko dala tong full bottle ko guys ha. Pinapakita ko lang sa inyo kasi baka isipin ninyo ano yun, nagbabanggit siya ng perfumes. Hindi niya pinapakita yung picture ng bottle. So eto siya guys. Sobrang fresh nito and para sa akin easy reach siya na floral, clean, soapy, shampooy, depende sa ilong ninyo. Basta malinis siya na klase ng floral na perfume. And pagka nasa eroplano kasi ako, gusto kong malinis lang, fresh lang. Actually pauwi hindi na ako gumamit ng perfume kasi gusto ko lang yung amoy nung malinis na damit, yung bagong laban na damit. Pero etong perfume na to, so decant lang yung dala ko 5 ml. Dumating yung time nung trip namin na meron kaming narentahan na Airbnb na open yung kitchen. And pag nagluluto ka, amoy sa sala, yung niluto mo to the point na paglabas mo sa umaga. So halimbawa, nagluto ng breakfast yung husband ko. Paglabas ko pa lang, nakabihis na kasi ako noon paglabas ko, kapit na sa damit ko, sa skin ko, sa hair ko. Which I don't mind naman kasi nakabakasyon naman kami. Pero nakakairita lang. So I make sure na sarado yung mga pintuan ng mga kwarto para hindi kumapit sa mga damit, sa mga ibang gamit namin, yung pagkain, yung amoy ng pagkain. Nauna kaming dumating and then after few days, sumunod yung mga friends namin, nakistay din sa amin. And ayoko ngang unang bubungad sa kanila since ilang araw na kami dun sa bahay is yung amoy ng pagkain kasi amoy ko talaga siya as in parang hindi siya nawawala. Hihina lang siya kasi binubuksan ko na yung bintana, yung exhaust I think hindi napalitan, hindi nalinis, yung mga ganon. And walang air purifier yung bahay. So umaasa lang ako sa pagbukas ng pinto, ng bintana, naka-aircon kasi mainit. So what I did, bago dumating yung mga bisita namin na mag-i-stay din doon, inispray ko itong Versace na Bright Crystal, doon sa mga gilid ng mga rugs, yung mga sulok-sulok ng bahay, yung mga fake na plants kasi ang daming fake plants nung bahay na narentahan namin. Nag-amoy malinis yung bahay. I know it's just covering the scent. Pero bago ko naman inispray yung perfume, itong Versace na Bright Crystal, binuksan ko muna yung bintana para lang mabawasan talaga yung amoy. And pagdating ng mga bisita, amoy, malinis, clean, floral, soapy yung bahay. Sana maglabas si Versace Bright Crystal ng yung candle or pabango sa bahay kasi gusto ko siyang pabango sa bahay. Ang linis niya guys. And matagal na tong perfume na to. I don't know kung ilang taon na siya. Pero isa to sa perfume na I'm not sure kung pagsasawaan ko siya. Meron nang lumabas na Eau de Parfum nito. May parfum na version na rin to pero sa kanilang lahat parang ang fresh, ang clean, ang daling hilain all year round bagay itong Versace na Bright Crystal na Eau de Toilette. Next is itong Valentino na Musk Layer. Baka magtaka kayo, sabihin ninyo, bakit may full bottle ka? Nabili ko kasi siya sa airport and this is 30 ml. I think ito lang yata yung size nun. Dati siyang Bianco 1968 yata yung pangalan niya. And then nirepackage nila. Ginawa nilang ganito kaliit. And this is meant to be used as parang pang-layer lang, pang-dagdag sa muskiness ng perfume. Meron ding Santal, I think Santal Layer yata yung name nun. So dalawa lang silang pang layer. Yung isa kung gusto mong maging medyo mas woody pa yung perfume. Ito naman kung gusto mong mas maging clean, musky yung perfume. Pwede mo siyang gamitin alone din and yun yung reason kaya binili ko siya kasi gusto ko yung cleanliness niya pero sobrang simple lang nito guys. Kung meron na kayong ibang mga musky na perfume, okay na yon. Pwede nyo na tong skip. Dun lang sa mga interested dito, sobrang simple lang nito compared dun sa iba pang mga musky na klase ng perfume. Mako-compare ko siya dun sa may Guerlain
pero mas stronger and mas sabihin na natin talagang musk na perfume talaga yung Guerlain. Ito, as in quiet lang siya, parang balat. Yung malinis na balat, may pagka-powdery din siya ng konti. May konting sweetness because meron siyang amber. Pero mas gusto ko yung initial tsaka mid na note nito. Meron siyang incense guys pero hindi naman ganun katapang. Pero medyo mas, I don't know, may parang woodiness ako na konting naaamoy. Pero it's not too strong. Okay din naman. Pero mas gusto ko yung parang cleanliness, freshness nung top and middle notes nito. Kaya siguro talagang meant siya for layering. Ulitin ko, kung meron na kayong clean musk, white na musk na perfume, you don't need to buy this. Pero kung curious nga kayo, maganda siya. Sobrang parang, ito yung perfume na sobrang quiet niya. Ito yung perfume na para lang talaga siya sa'yo. Yung para kang bagong ligo na may konting pulbo ng konti. Ganun siya. Hindi ka masyadong maaamoy dito sa perfume na to. So pag uwi namin dito sa Pilipinas, ang una kong hinila is itong Jo Malone na Poppy and Barley. Gusto ko kasi nung something powdery, sweet, but not too sweet, and still musky. Ang ganda nung floral na notes nito guys. Pero may naaamoy ako sa kanyang parang cigar almost. Unisex to guys Sobrang gustong gusto ko siya. Ang linis nito pero I could imagine maraming lalaki yung may gusto nitong Poppy and Barley. Ito yung klase ng clean na scent na ang subtle lang pero may dating. Ito nabili ko to nung last na Fragcom and dinala ko to kasi nga iniisip ko gagamitin ko siya and then gagawan ko ng notes. Nagawan ko siya ng notes pero hindi ko pa nagagawa yung review ko. So gagawan ko to ng separate na review and this is Gentle Now by Tadhana. Ito yung una kong purchase sa Tadhana na perfume. Ang una mong maaamoy dito is yung pagka-clean, powdery, floral. Interesting tong perfume na to kasi meron siyang spray paint and canvas na note. Actually, spray paint yung una kong naaamoy sa kanya and then overall, pag tumagal, tsaka mo maiisip na parang amoy gallery. Sa dry down niya, medyo mas may pagka parang woody siya ng konti. Pero this is quiet, very comforting, and meron siyang pagka-calm. Ang calm ng dating ng amoy na to. 3 perfumes na lang yung natitira and unahin muna natin tong Hermes na Eau de Rhubarbe na Écarlate. This is fruity, may pagka-tart, and fresh at the same time. Medyo matagal na kasi itong bottle ko so medyo natatamisan na rin ako sa kanya ng konti. Pero ang ganda nito, hindi siya yung pambatang pambata na klase ng fruity, tart, and also sour na perfume. Pero good siya for everyday. All year round actually bagay siya. Bihira ko na siyang mahila actually sa dami ng perfumes ko. Pero ang saya-saya niya and yung bottle niya ang ganda ng kulay. Maraming nagrereklamo na medyo mahina tong perfume na to pero okay lang kasi bagay siya sa weather natin dito sa Pilipinas. Siguro sa ibang bansa gusto nila super lakas niya pero sa akin okay lang guys. Ito yung klase ng perfume na ang sarap ipaligo kasi ang saya-saya niya. So last 2 bottles, na-review ko na to. Itong Narciso Rodriguez na Pure Musk Blanc for her and this is a new perfume na nilabas ni Narciso Rodriguez. Nagustuhan ko siya. Malinis siya, sparkly, matamis, may konting tamis. Meron siyang parang dating ng 7-Up or Sprite, may ganun siyang dating. Pero ang ginawa ko, and ginagamit ko pa rin siya this August kasi sobrang nagustuhan ko yung combination nitong dalawa. Which is na-mention ko nung nireview ko tong Pure Musk Blanc. Ayan yung bottle guys, pakita ko sa inyo. Inuuna kong i-spray si Narciso Rodriguez. And then, papatungan ko nitong local na perfume natin, which is Al and Marie na Apolonio. Oh my goodness, yung combination nilang dalawa. Ito kasi amoy laundry, yung parang laundry powder. Ito naman, parang clean laundry na nalagyan ng fabric softener na may pagka-vanilla yung amoy. Yung combination nilang dalawa, sobrang linis. Merong times na pag gamit ko silang magka-layer, may times na parang nag-aamoy Mugler Alien na medyo sparkly. Meron namang times na parang sweet yung pagka-orange blossom niya. Parang hinog na orange pero hindi super tamis. May pagka-sparkly pa rin. Hindi nawawala yung sparkliness. And yung damit mo, pag nilayer mo tong dalawa kahit nandun na sa labahan,
amoy na amoy mo pa rin siya. And even sa skin, ang lakas niya. May scent trail siya. For something clean lang na scent, yung combination nitong dalawa na nilayer, meron kang magandang projection, ang lakas ng projection mo, and may scent trail ka guys. Kaya until nitong August, ginagamit ko silang dalawa kasi ang ganda ng combination nilang dalawa. So ayun na guys, yung mga perfumes na nagamit ko nitong month of July, alin dito yung meron kayo na gustong-gusto nyo rin siyang gamitin ngayong July. Mag-comment nga kayo below. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!